Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga bagay-bagay na nakakasira sa isang relasyon. So, ito yung mga dapat niyong iwasan, okay? So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, ito yung hindi na kayo nag-uusap. So, alam niyo sa isang relasyon, talagang, dumarating yung point na nag-aaway kayo, nagkakaroon kayo ng misunderstandings, nagkakatampuhan kayo. Pero dapat 'yan ay inaayos niyo, pinag-uusapan niyo. Huwag niyo lang patatagalin 'yan. Kasi kapag pinatagal niyo 'yan, sigurado na mas lalala, okey? Ang mangyayari diyan is nagpapatigasan kayo. At kapag nagpapatigasan kayo, sigurado na hindi na kayo nag-uusap. At kapag wala ng pag-uusap, masisira ang pagsasama ninyo. Kumbaga, ang umiiral na sa inyong dalawa ay yung pride ninyo. Kaya walang isa sa inyo ang gustong mag-open up, mag-usap. Kaya sa mga nasa relasyon na, huwag pairalin yung taas ng pride. Okay? Kapag ganyan, sigurado na sira na. Wala nang pag-uusap dyan kapag yan ang pinairal mo. Kapag no more communication na, no more na rin ang relasyon kapag ganyan. Promise. Yan na ang kasiraan ng pagsasama ninyo kapag wala ng pag-uusap. Napakahalaga na kung meron kayong mga problema ay dapat ay pinag-uusapan ninyo. Huwag kayong manahimik. Number one. Number two, wala ng intimacy. So, ito na yung sa aspetong S. Okay? Alam niyo, kahit i-deny, itanggi niyo ang bagay na yan, yung paglalambingan na yan, yan talaga ang isa sa bumubuo, nagpapatibay ng samahan ninyo, ng pagmamahalan ninyo. Kasi dyan nyo talaga ipinaparamdam, ibinubuhos sa partner nyo yung pagmamahal nyo sa kanya sa pamamagitan ng S. Kaya kapag hindi na kayo humahantong dyan, hindi na kayo nag-e-S, asahan mo na hindi tatagal yan. O sabihin natin na talagang love na love nyo ang isa't isa, pero darating at darating yung point na maaring ang isa sa inyo ay maghahanap na yan ng ibang kalinga. Dahil tao lang yan. Marupok yan. Dumarating at dumarating yung point na yung physical na katawan niya ay hahanapin ang bagay na yon. Dapat yan ay nagiging regular. Okay? Yan yung pinaka masaya na kayong dalawa ay nagsasalo sa ganyan. Mas tumitibay ang pagmamahalan ninyo kapag yan ang ginagawa nyo. Number two. Number three, eto yung nanunumbat. Lagi na kayong nagtatalo or nag-aaway. Dahil sa ang isa sa inyo ay mahilig manumbat. Ito na yung mga sinasabi na wala ka nang ginawa. Tamad ka. Ako na lang lahat ang gumagawa ng paraan. Ako. At ikaw, wala. O diba? So lahat yan ay uri ng panunumbat. At kapag ganyan araw-araw ang naririnig sa inyong dalawa, darating yung punto na mapuputol or bibigay na yung isa sa inyo. At isang dahilan yan para gumawa ng hindi maganda. Okay? Kaya sa halip na magsisihan, sa halip na panunumbat ang gagawin, dapat pinag-uusapan yan. Pinapairal nyo yung pride nyo. Mas nangingibabaw yung galit nyo. Walang mangyayari kapag ganyan. Okay? So, balik na naman tayo. Mag-usap kayo ng maayos. Yung mga paninisi, panunumbat, tanggalin na yan. So, ayan po. Ang number 3,
Number 4, eto yung nakikipaglandian pa rin sa iba. Alam niyo, sa panahon ngayon, napakarami ang gumagawa nito. Kahit alam nila na meron na silang asawa or meron na silang karelasyon, sige pa rin sila ng sige. Okay? Nag-aastang dalaga at binata sila. Kapag ganyan, masisira at masisira ang relasyon na nabuo ninyo, okay? Kaya kung hindi mo kayang panindigan na maging faithful sa partner mo, sa karelasyon mo, huwag ka munang papasok sa ganyan, okay? Antayin mo, magsawa ka muna. Kapag nagsawa ka na sa ganyang buhay, buhay binata at dalaga, tsaka ka na mag-settle down. Huwag na huwag kang papasok sa relasyon at ikaw pa rin ay sige pa rin ng pakikipaglandian kung kani-kanino. Sigurado na masisira ang binuo mong relasyon. So, ayan po ang number 4. Number 5, walang oras. So, ito na yung paulit-ulit kong nababanggit sa mga videos ko. Kapag wala talagang time ang inilalaan sa iyo, masisira yan. Yan ay bibigay, okay? Kasi yung time na yan, napakahalaga yan, okay? Kung hindi ka na nabibigyan ng panahon, ano bang aasahan mo? Saan ka nakukuha ng karamay? Sino na ang dapat mong kausapin, di ba? Kaya marami na ang talagang natetempt, natutokso na maghanap ng ibang kausap dahil sa hindi ka na nagbibigay ng oras doon sa karelasyon mo. Wala ka ng time. Okay? Kapag mahal mo ang iyong partner, pinaglalaanan mo yan ng oras. Hindi pwedeng wala. Hindi mo talaga mahal ang partner mo kapag hindi mo naibibigay ang oras sa kanya. Wala ka ng time. Madalas kasi kaya wala ng time ay meron na talaga yung ibang pinaglalaanan ng oras. So ayan po ang number 5. Number 6, jealousy and insecurity. Ito na yung sobra-sobrang pagseselos. Alam nyo, okay naman ang magselos. Legit na emotional feelings yan. Pagpapakita ng pagmamahal. Pero, kapag labis-labis na yung pagseselos na yan, magiging negatibo ang impact niyan sa relasyon, okay? Kasi wala na sa ayos eh. Kumbaga, yung mga pagseselos mo ay labis, minsan at madalas ay wala na sa tamang rasyonal. Kumbaga, nagseselos ka lang dahil maaring ikaw ay insecure. At kapag ganyan, lagi-lagi, sigurado na masisira ang relasyon. Hindi yan magtatagal. Minsan, humahantong pa yan sa sakitan physically. Madalas verbal yan. Masasama ang sinasabi mo sa partner mo dahil sa mga pag-aakusa mo sa sobrang pagseselos mo. Number 6. Number 7, ito yung walang Diyos. Sa usaping moralidad, yung paniniwala nyo sa taas ay zero, wala. Na wala kayong sinusunod na guidance. Wala kayong sinusunod na rules, di ba? Ang mga ginagawa nyo ay labag sa mga norms, okay? So, andyan na yung niloloko mo yung partner mo kasi wala ka nang sinusunod eh. Kapag naniniwala ka doon sa taas, sigurado na kahit papaano ay may sinusunod ka. So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan sa mga ginagawa mo o nangyayari na masisira o nakakasira sa isang relasyon, isang pagsasama. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.